taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras 4 minutos sa naglabay sa alas 8. Maupay nga aga, madyong buntag Eastern Visayas. Adi nakatliwat sa aton paborito nga programa, ikang alas 8 hangtod alas 9 sa aga. Maupay nga aga nga welcome sa aton paborito nga taramdan. Good morning Eastern Visayas. Yes, usad nakitliwat kasi mana nga mag-uurupod sa sulod san usa ka oras. Ngan sa ngaran sa nato na acting station manager Hinaro Navilon, ako an mananagbalay. Yan ang Lunes nga desyon, Suzette Pretencio. Ngan kaupod naton didi sa Master Control, si Raizano Barandino, ngan si Joaquin James Macasli. Ngan syempre, aton liwat mga kaupod, yan ang Monday edition, an aton mga kasugbong, mga ka-PCO, matikang sa mga magkadarodelain nga lugar, bungto ngan syudad sa Eastern Visayas. Aton mga kaupod, syempre, an aton mga ka-sister stations, matikang sa RP Barongan, mga kaupod naton si Ate Dayan Camplon, ngan sa RP Sugod, aton naman mga kaupod si Ate Gemma Destriza. Ngan syempre, mga kaupod liwat naton, anaton ka PCO, yes, sa PIA Biliran, mga kaupod naton si Sir Rodrigo Victoria. Ngan syempre, diri magpapabilin, aton liwat mga kaupod, an aton kasugbong sa Academe, mga kaupod naton si Sir Glody Kayunda sa DYDC FM. So yes, full force talaga kami yan nga Agosto. Labi na nga, adi na kita, magkakabot nga na kita sa sini nga bulan, nga hindi rin mag-iiha nga mababatian na naton mga Christmas songs. So excited na ak sa Burr month. So excited na akliwat sa bonus. Yes, I think katanan kita excited na. So anyway, biyahe anay kita sa aton mga magkadarodelain nga bungtongan syudad sa Eastern Visayas para sa syahan nga update, update sa panahon ngan iba pa nga mga sumat. Mao, biyahe kita, kadtuan kita sa RP Barongan, maupay nga aga, ngan very good morning sa aton kaupod sa RP Barongan. Good morning sa nga tanan nga puwersa sa RP Barongan. Ngan maupay nga aga, pamatian naton si Ate Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga salamat Ate Suzette. Aba, excited na liwat ko no ito ni mo mga inaanak ito na Pasko. Andam na ito mga lista, balitaw, Good morning, ayan, welcome aton taramdan. Siyempre, bugus nga persa ito na DYS, amon station manager at Ruth Bunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, amon admin Sir Buboy nga nanako na partner, Dida Master Control, Engineer Mark. Ayan, natin din kamplo nito niyo kabakyang at ikang naman nga di Radyo Pilipinas, Borongan. Mga balita, sumat, impormasyon at ikang hito na bugos nga probinsya, hito ni Eastern Samar. Siyempre, ipapati ito natin mga partners, production team at ikang ganate pa na pumida. At iso kabarian dati Daisy Lolo sa Belizar. Ayan, good morning atin mga kabakyang na nga takna. Atin mga viewers, kung may ada nagihapon nga na listeners, at na hatag sa tagsang mga panimalaya na nga takna, maupay nga aga. Ayan na ba update nga dyan kita ito na pagtaga panahon
Nga dito na Sito Borongan niya na nga takna medyo nagdalumdum. Baga ano la yan surusalitan la ito adlaw nga na pag dalumdum so far. So good. Ito na ato na weather yan na nga takna. 30 degrees Celsius ito na ato ni air temperature. Siring pa man feels like 36 degrees. Doon nato naman heat index. So partly sunny sangkay pero niyan pagabot ito alas 12 nga dahil ito kahalag. And may ada at 20 to 40% ng tsansahin pag-uran or pagtarihti ano. But so far yan ang aga magiging maupay ano. Arbol ito na mga kung may ada ni mga iba na berulad nga da. Mga binunakan tikang pakunuhad to na weekend. So maupay ito natin panahon nga da pagabot ito na adlaw eh. Party pagtaga-update naman kuryente from the Eastern Samar Electric Cooperative. So far, waray man gihapon na nakaschedule ang power interruption. So lalauman natin within 24 hours siya na ang adlaw and magiging maupay ito na supply hit kuryente. Waray maniging pagawas nga abiso para hiyan power interruption. And dara kay maupay man ito natin na panahon, mula umata talaga nga maupay itong supply. Ngan pa-info kita ginbuhat na nakalabay nga adlaw in blessing na bag-o nga MCO covered court nga na mamutang sa Melco compound barangay Cabong, Borongan City. So ginti ka nga na paghimuad to ng MCO covered court didapahad to na Hulyo tuig 2025 nga may ada kaluagon nga 15 meters by 30 meters. Ano sabing infrastruktura ginimplementar hadto ni DPWH Eastern Samar District Engineering Office tikang hapon do hito naga 2025. Ipinaagi gihapon hadbulighan APIC Party List Representative Sergio Daguok. So inisang kayong bago nga MCO covered court inan magiging venue para ti parabot nga 44th Annual General Membership Assembly or adton AGMA. Ika-44 na sangkay. Or iniyan to na tinuig nga katitiro kadto naton mga member consumer owners. So niya naman ini pagbubuhatan maabot nga August 29. Bali na maiha aton pinakaabangan gihapon ng raffle draw. Kay bongga ato na mga papremyo aton mga naglabay nga mga agma. Yan syempre ito na mababatian gihapon na durante ito na agman mga updates nga iba pang mga plano, accomplishments sa Eastern Samar Electric Cooperative. Pagtagatubig so far, waray gihapon na paabiso ito na Borongan Water District para hina service interruption. Lalaw man tagihapon nga maupay ito na serbisyo Okay man ito natin Awas City Gripo, particular nga diha estasyon, Barangay Alang-Alang, Borongan City. And the peace and order situation generally peaceful dinito na City of Borongan. Bugos nga probinsya ito ni Eastern Samar. And keep safe light ito natin mga motorista. Yan na ang first day ito na week para itong mga klase naman. Kaya damo-damoan itong mga sasakyan na kakalsadahan. So keep safe sangkay. Gana para itong mga larayuluhan na nahikayhan na bugos nga persahan na DYS. Regional launching Ligtas Tigdas 2026 andam na pagbuhaton na Dolores, Eastern Samara. ESO nursing students, ESO staff, barangay officials, BHW sigin pa ilaromhin basic life support ug standard first aid training. Ngan pagbaguhan ng ngaranhan na Summer National Pilot Opportunity School of Agriculture or SNPOSA, nga nanda ko nga benepisyo niya San Policarpo ginatugutan na kamara. Yan sang kain niyo gatong detalye niya ng pagbalik phase 2, ito na ato na taramdan. Back to you, Ate Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yan, so daw mga salamat sa pauna nga impormasyon na Dayan Camplon. And from Borongan, Eastern Samar, biyahe naman kita sa Sugod, Southern Leyte. Maupay nga aga, maadyong buntag at Gemma Destriza.
Good morning, Eastern Visayas. Yeah, good morning, Miss Josette. It's Monday, mo dahil perting ka mga gwapa ni taga-RP karon kay Lunes man, Miss Dayan, oh. Oo, basta Lunes. Good morning sa mga sukid atong tigpaminaw, tibuo, ka nasod sa Pilipinas, tibuo kalibutan. Good morning kang Glody, o kang, what type PIA today? Wala pa. Okay, sa tanan nato nakig-uban, no? Maadjong buntag, Miss Dayan, Claudie, og si Miss Josette, og sa Philippine Information Agency. Maadjong morning ka natong tanan. Okay, weather update na ta diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa pagkakaron na posibleng makatagamtam tag init ka panahon, pero dili ta mo konfiyansa kay mo kalitra ra ba pod og bundak ang uwan, no? So magdagi hapon ta sa atong panangga sa init ug uwan ang atong padyong. And then sa atong supplies sa tubig ug kuryente kagahapon 24 hours tang okay diri sa Sogod, padung diri sa ubang dapit sa Sogod Bay. Gawas lamang natong Sabado ganahi power interruption or schedule to sa NGCP, no, dito sa may Libagon area nga to sa St. Bernard. Ato supply sa tubig 24 hours pero perting hinadya sa sakaong bahin diri sa Sogod padung diri sa may SLSU. Sakaon naman na diha mo nang hinay kaadyo ato supply sa tubig pero madyo na lamang napoy ginagmay. O sa itong peace and order situation, nagpabilihap sa linaw ang mga kalungsuran nga gialagaran, gawas lamang sa padadyon karong pagsikop sa mga pagpayihot tining gidadiling drugas. Dito dahil Sabado, nahimot ang witness mga higala sa nahitabong katong pagsikop sa nahitabong carnapping o sa kasakjanan nga Mitsubishi Mirage, no? Nga dito sa Surigao City ang tag-idya ni adto unja gi rent a car sa usa ka balik Islam kini Muslim unja wa na ni giuli ijang giparintahan giprinda sa mga taga-sugod sa tulo ka buok, and then kay hot car malagi to na kuan man to kanang unsay na nahog nga carnapping kauman mauli gidakop ang tulo ka taga-sugod kay sila may nakaposisyon adto diha man sila posisyon kay giprinda man dito 60 gipon ang 10 so 70,000 unsa pagsuhid pa nato sa sakjanan dati nakita, no, sa ato nang pag-search na sa kapulisan nakita ang usa ka murag gamay sinofren nga gituho ang shabu dapoy mga other paraphernalias katong mga cellophane nga murag ready na butangan siguro ni adto mga gunting, mga lighters ug uban pa. So kagabi gi-inquest ang tulo ka mga taga-sugod nga maoy nadakpan sa nakaposisyon sa mong sakjanan. So mao to nga karon adiya na sila sa ato nga mga kapulisan. Ug uban pa nga mga panghitabo very manageable sa PNP. And then sa ato usab nga kining mato sa peace and order, no, situation nato og balik eskwela karon diri sa atong State University, Southern Leyte State University, og sa atong nakita mga higala dunay gyapon mga police visibility ang ato nga mga eskwelahan. So gipangsuhid, no, ang ato mga estudyante nga mosud sa eskwelahan aron lagi masuta nga di manggida og mga armas de fuego og ingon man mga kining mga hait nga mga hinagiban. O ang uban nga mga batanon maggidag mga kutsilyo isod sa bag. So makita mo na alarma na tani ni karong mga batanon nato mo na ato kapulisan na adjud kanunay pag-abli sa klase. Unja dugay na pud makasud ang atong mga bata tungod sa maong sitwasyon kay kung anon man jud sila kanang tagsa-tagsaon magajud sila. Okay, sa tuman na nagunang mga kalambuan para karong adlaw diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte bayan tugbang sa master control si Noel Palugod, and early morning it's Monday di ana nga atong admin officer sila si Miss Rosemary Mikati, Junjun Amora ug Igoy Paul pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras ug atong mga frontliners sila si Alton Malot, Miss Ria Mikati, Roel Bugnos Jr., Dalia Odit Atuel ug Javic Epes ug kini higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza. Sa manalagunang mga kalambuan diri sa atong lokalidad mga senior citizens sa
sa lungsod sa Malitbog nakadawat og 10,000 pesos nga cash gift. Samtang usa ka balaod nun ang gipasaka karon ni Congressman Kukuyap nga wala nay income tax kon wala nay buhisan ang mokita og moubos sa 500,000 pesos kon 5,000 pesos kada tuig. Kapin 36,000 ka mga bata sa Southern Leyte target mga mabakunahan sa measles, rubella supplemental immunization activity 2026. Samtang kampanya sa measles, rubella supplemental immunization activity magsugod karong adlaw sa lungsod o dinhi sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Og Badak Information Drive gipahigayon sa St. Bernard. Learning Exchange kabahin sa Local Fisheries Governance gipahigayon sa Sidlago. Kini og uban pa masayran sa pagpadadyon sa atong mga panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Ate Gemma Destriza sa mga pauna nga impormasyon, matikang dida sa Sugod, Southern Leyte. Ngan, kadto naman kita sa Bye-Bye. Mapay nga aga, Sir Glody Kayunda sa DYDC FM. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, Ma'am Suzette, og good morning ha imo dida ngan sugad man ito nimo mga kaupo dida ha Radyo Pilipinas Kalbayog. Og good morning sa kang Ma'am Dayan sa RP Borongan og kang Ma'am Gemma sa RP Sugod. Good morning. Og good morning gihapon ito naton mga suki nga man marati habugos nga Region 8 nga nakantabay na hito naton Facebook Live. Og welcome ning atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Ang alan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayunda ug ang kauban si Ray Bael ang maghatod kaninyo og balita og update dinhi sa dakmayan sa Baybay. Og para sa atong weather update sa Baybay City og kasikbit nga mga lugar, law man ang cloudy nga panahon og posibilidad sa pagulan og dalugdog ilabi na sa utog hapon. So busa alang sa mga mogawas og adunay kalihukan sa gawas ayaw kalimot sa pagdala og payong og raincoat. Og padayon sa pagmonitor sa weather advisory gikan sa Pag-asa og siguruha nga kanunay updated sa mga pahimangno alang sa kaluwasan sa tanan. Og update sa pagtaga-kuryente, so walay power interruption nga gipagawas ang LIECO 4 sa naglabay nga 24 oras. Padayon sa bangilang pagmonitor sa kahimtang sa panahon aron masiguro ang kaluwasan o kasaligan nga supply sa kuryente. Gidasig ang publiko nga magpabiling updated sa mga pahibalo ug advisories gikan sa LIECO 4 labi na kung adunay pagbago sa kahimtang sa panahon. Og update sa pagtaga-tubig, so sa pagkakaroon walay gipagawas nga advisory ang Baybay City Water District mahitungod sa temporaryong water interruption sa mga lugar nga ilang giserbisyohan. Padayon sa pagmonitor gihapon mga higala sa mga opisyal nga pahibalo sa Baybay City Water District alang sa pinakabagong impormasyon kabahin sa supply sa tubig. Og sa peace and order nagpabiling hapsay og malinawon ang kahimtang sa Baybay City o walay mga major incident nga natala sa miaging 24 oras. Samtang isip kabahin sa informasyon o information awareness, gipakusgan sa Philippine National Police Baybay ang kampanya batok sa illegal cockfighting o isabong. Pahimangno sa publiko nga ang isabong nagpabiling gidili sa Pilipinas o padayon ang pagmonitor sa mga illegal nga online gambling operations. So gidasig sa ang publiko nga motaho sa mga kalihukan nga may kalabutan niini o mangayo og police assistance pinaagi sa Baybay City Police Station sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte o pinaagi sa ilang hotline nga 0998-598-6486 o mahimo usab silang kontakon pinaagi sa ilang Facebook account nga PNP Baybay. O mao katong atong mga pasiunang impormasyon padayon sa pagpamina sa atong programas sa pakigtambayayong sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Borongan og Sugod og sa Philippine Information Agency kun PIA alang sa dugang nga mga balita, update og importanteng pahimangno. Og para sa mga balitang nahikay,
DAPCC at VSU nakiktambayayong sa LGU Baybay sa pagpaligon sa mga dairy farmer. Og PNP Baybay nagpahigayon og seminar sa school security guards. At ang iyang mga detalye na ining mga balita sa ikaduhang bahin ng atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga salamat Sir Glody Kayunda sa mga pauna nga impormasyon. Ngan update naman dede sa Calbayog City. Oo, nagrisyo ang mga Calbayog nun kakulop kay nagkamayada sa concert magin pangunahan ni Coco Martin nga ni Julia Montes. Yes, iton in kaparte sa selebrasyon sa Tandaya Festival. Nga kundiin iniig sa Salinurog na buwas nga adlaw Agosto 11 so Summer Day celebration ini siya nga gintatawag na naton nga Tandaya Festival. So mao nga sa mga college students kay tikang niya na sa klase August 10 sa NWSSU so buwas nga adlaw wara dayon sa klase kay holiday man good adede sa probinsya sa Samar para pag salinurog again sa Summer Day. Ngan sa pag salinurog gihapon sa Summer Day makulop o kagabi ang coronation sa Mutiahan Samar. Mao nga aton la i-congratulate ang mga winners. Yes, ginkoronahan como Mutiahan Samar 2026 si Samantha Pasita Cambe sa Bungto sa Gandara. Samtang first runner-up naman ang Mutiahan Katbalogan Jonah May Alcantara Bacuetes. Second runner-up ang Mutiahan Basay Samantha Nicolette Elero Merida. Samtang third runner-up ang Mutiahan Santa Margarita nga si Grace Angel Inyota Mondaya. And fourth runner-up ang Mutiahan Hinabangan nga si Jillian Paracale Mabansag. Yes, congratulations sa nga tanan nga mga winners ngan sa nga tanan nga mga candidates sa Mutiahan Samar nga nagpapakita sa kabaysay nga kadasig sa mga kababayinan sa probinsya sa Samar. Ngan update naman kita sa mga utilities dede sa Calbayog, so Shahan and sa Malcuuno, good news kay waray nagpagawas san abiso san pagkaparong san kuryente. So waray gihapon nagpagawas san advisory ang Calbayog Water Company Incorporated. Ngan para naman sa aton pa si Orden, nagpapabilin nga generally peaceful ang syudad san Calbayog. Ngan sa weather update in mao pa amon panahon niya na dide adlaw nasirak si Mr. Sun. We are at 29 degrees Celsius. Pero apesar nga nasirak si Mr. Sun, hindi good natin feel masyado ang kapaso kay windy day dide sa Calbayog. So mao nga feel nato an sway sa mga puno ngan an sway sa naton mga buhok. Oo, para sa ton mga long hair ng mga girlies. So anyway, again, maupain panahon dito sa Calbayog City. Naton ta nga magduro-diretso ini. So far sa aton forecast man in kuti ay laan tsansa san pag-uran para yana nga adlaw. So para sa aton mga nahikay nga balita, adyan aton mga top stories of the day. 19 nga negosyo nga ginpapangunahan sa mga kabatan-unan tampok sa Yes Startup Camp 2026 sa Samar. Samtang 65,000 tilapia fingerlings gindistribuer sa 24 nga parapangisda sa Calbayog. Mga senior citizen kinarawat pensyon sa Calbayog City. Ngan Calbayog District Hospital ginpakusog ang serbisyo medikal pinaagi san pag-abri san bag-o nga health facilities. Samtang para naman sa mga nahikay nga balita, adyan mga laray uluhan matikang sa PIA Biliran, kaibiran opisyal nga launching site sa measles rubella vaccination ug vitamin A campaign sa Biliran. Ngan DOST nag-turnover sa LGU Naval og duol ang 2 million pesos nga pondo para sa Emerald Lagoon Project. Ato
Aton oras, 28 minutos sa naglabay sa alas 8. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo, ngan pagbaya sa aton Facebook Live, kay aton iningatanan igdedetalye o iglalagay sa aton pagbalik. Adianay, an pipera nga mga pahinumdom. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 31 minutos sa naglabay sa alas 8. Kamo in padayon nga namamati sa Good Morning Eastern Visayas. Ngan sa pagkaya na, aton na igdetalye ang mga sumat, mga balita nga nahikay sa aton mga sister stations nga naton kasugbong sa Academe ngan sa aton ka-PCO, PIA Biliran. Kato-kata, balik sa aton ka-sister station sa Eastern Samar. Mapay nga agaw tro at Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, otro da mga salamat Ate Suzette. Nga na siya nga sumat na ikayhan na DYES sa regional launching han Ligtas-Tigdas 2026 andam na pagbuhatan ha Dolores Eastern Samar. Ang detalye matikang kanatipen na pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ganda pagbuhaton ha Dolores Eastern Samar ang regional launching han Ligtas-Tigdas 2026 nga kabahin han Measles Rubella Supplemental Immunization Activity MRCA 2026 nga pagdudumaraon Agosto 10 ha Dolores Boulevard Gymnasium. Sumalakan Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator han Provincial Health Office PHO Eastern Samar nakapreparar na ang bugos nga programa para han regional launching nga magtitikang
pinaagin community immunization parade agud mapakasug ang kampanya ngan mapahataas ang ibabruan han publiko mahitungod han importansya han pagbabakuna kontra tiplas ngan rubella. Magahatag hin mensahe ha okasyon hira Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Iverdoni, Dolores Mayor Dr. Zaldi Carpeso, Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development Director Dr. Exoperia Sabalberino, nga iba pa nga mga opisyal han Department of Health, Provincial Health Office ngan lokal nga mga opisyal. Haiya mensahe ginaghat ni Governor Iverdoni ang mga ginikanan nga ipabakunan ira mga anak agud maprotektaran diri lan kabataan kundi pati ang bugos nga komunidad tikang hatiplas ngan rubella. Dugang pa ni Rodriguez target na Marcia Eastern Samar ang 44,461 nga kabataan nga may edad 6 kabulan tubtub 59 kabulan o ubos 5 katuig. Ang nga tanan nga kabataan nga sakop hini nga pangidaron inahanglan mabakunahan bisan pa kun nakakarawat na hirahad tuwing bakuna kontra tiplas. Gintagan doon liwat niya nga importante ang kampanya tungod kay ang tiplas nga rubella mga sakit nga masayon maipasa ngan mahimo magresulta in seryoso nga komplikasyon labi na hagudti nga kabataan. Ang pagbabakuna amo ang pinakatalwas ngan pinakaepektibo nga paagi ha pagpanalipod han mga kabataan ngan han bugos nga komunidad kontra hini nga mga sakit. Ginpahinumdum liwat han Provincial Health Office ang publiko talwas epektibo ngan libre ang measles rubella MR vaccine kabahin liwatan programa ang ceremonial immunization pledge of commitment pagkilala ha mga barangay nga may higtaas nga immunization coverage nga iba pa nga mga aktibidad nga nagpapakita han padayon nga paningkamot han gobyerno ha pagparigon han kampanya para malikayan ang pagsarang han tiplas nga rubella ngan masiguro ang masimsog ngan mas taluwas nga mga komunidad ha Eastern Samar ngan bugos nga Eastern Visayas. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pan, han detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong buntaga adlong Lunes bitsa 10 ni buwan sa Agosto tuig 2026. Mga senior citizens sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte nakadawat og tag 10,000 pesos nga cash gift. Ano report ni Ruel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Ruel. Ang National Commission of Senior Citizens kon NCSC ug ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog, Southern Leyte pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office nagpahigayon og pagpanghatag og cash gift nga nagkatidad og 10,000 pesos matag usa alang sa mga senior citizens sa lungsod kaniadtong Agosto 5 tuig 2026. Nakadawat sa mga insentibo nga naa sa 28 ka mga senior citizen nga kwalipikado nga octogenarian ug nonagenarian sa lungsod ubos sa Expanded Centenarian Act. Tumong sa mga programa ang paghatag og pasidungog, pagrespeto ug pagpakita og pasalamat sa gobyerno alang sa ilang mga sakripisyo gidugayon sa kinabuhi nga nakatabang sa pagpalambo sa ilang mga pamilya ug sa komunidad. Ang malampusong pagapudapud nagpakita sa lig-on nga kooperasyon tali sa nasyonal nga ahensya ug sa LGU Malitbog aron nga masiguro nga ang mga mahinungdanong serbisyo ug suportang pinansyal direkta nga maabot sa mga katigulangan ug sa mga nanginahanglan sa katilingban. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yes, salamat Ruel Bugnos Jr. sa imong informasyon. Good morning, Eastern Visayas. Og alang sa mga balitang nahikay din sa dakbayan sa Baybay, DAPCC at VSU nakiktambayayong sa LGU Baybay sa pagpaligon sa mga dairy farmer. Nagpadayon ang Department of Agriculture Philippine Carabao Center at Visayas State University kun DAPCC at VSU sa pagsuporta sa pagpaligon sa lokal nga industriya sa dairy pinaagi sa pagsalmot niini sa turnover sa mga dairy farming inputs ngadto sa Hibunawan Integrated Farmers Association kun HIFA niadtong naglabay nga semana sa Barangay Hibunawan, Baybay City, Leyte. Mitambong isip representante sa DAPCC at VSU si Dr. Ivefe M. Lopez, Interim Center Director, uban ni Lendel Gakutan sa Philippine Coconut Authority kun PCA na nagpakita sa padayong suporta sa mga ahensya alang sa mga dairy farmers ug sa pagbalambo sa malungtarong dairy enterprises.
Gipangunahan sa local government unit kun LGU sa baybay ang maong turnover, di inadawat sa Haifa ang mga dairy farming inputs nga nagtumong sa pagpauswag sa produksyon sa gatas, produktibidad sa uma, o kinatibok ang operasyon sa ilang dairy farming activities. Atol sa kalihukan, gipadayag ni Baybay City Mayor Jose Carlos Elcari sa asosasyon nga magpadayon ang tabang sa lokal nga panggamhanan ilabi na sa pag-upgrade sa mga pasilidad sa dairy o pagtubag sa mga panginahanglanon sa mga mag-uma kung gikinahanglan. Gipasiugda sa maong kalihukan ang ligon nga pakigtambayayong tali sa DIPCC at VSU, Baybay City LGU, PCA o guban pang mga kaabag sa pagpaligon sa mga organisasyon sa dairy farmers pinagi sa suporta sa produksyon, mas ligon nga panagtambayayong ug manungtarong oportunidad sa panginabuhian. Gikan sa VSU DYDCFM, Glodic Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Para sa siyahan nga balita, matikang sa PIA Biliran, kaibiran opisyal nga launching site sa measles rubella vaccination ug vitamin A campaign sa Biliran. Detalye, pamatian naton sa report ni Sir Rodrigo Victoria. Gipaybalo sa Provincial Health Office sa Biliran ang lungsod sa Kaibiran, mao ang napiling opisyal nga launching site sa measles rubella supplemental immunization activity o Mr. SIA o Vitamin A Administration sa probinsya. Sumala kang Dr. Joyce Placaniha o IC Provincial Health Officer sa Biliran, ipahigayon ang simultaneous launching activity karong adlaw, Lunes, Agosto 10, isip pagsugod sa kampanyang ibatuman gikan Agosto 10 hangtod 18. Ang mga kalihukan pangunahan sa Provincial Health Office o Provincial Department of Health Office sa Biliran, uban sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development o DOH-AVCHD. Gipili ang Kaibiran isip opisyal nga launching site human sa assessment ug evaluation nga gihimo sa PH o PIDOHO, giilang lungsod tungod sa estratehikong papel niini ug sa dakong kontribusyon sa pagkamot sa mas taas nga vaccination coverage ug mas malampusong pagpatuman sa immunization campaign sa tibok probinsya. Pinaagi sa Mr. SIA o Vitamin A Administration, gidasig ang mga ginikanan o mga responsable sa pag-atiman sa mga bata nga makig-alayon sa mga health workers aron masiguro nga ang mga kwalipikadong bata makadawat sa gikinahanglan bakuna o vitamin A. Tumong sa kampanya nga mapadalipdan ang mga bata batok sa measles ug rubella samtang mapaligon usab ang ilang nutrisyon ug kinatibuk ang kahimsog. Alang sa dugang impormasyon, gidasig ang publiko sa papangutana sa ilang lokal nga health center o mga health workers sa ilang tagsa-tagsa kamalungsod kabahin nga measles rubella supplemental immunization activity o Mr. SIA o Vitamin A Administration. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa siyahan naman nga balita, matikang dede sa RP Calbayog, 19 nga negosyo nga ginpapangunahan sa mga kabatan-unan tampok sa Yes Startup Camp 2026 sa Samar. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Kabugusan nga 19 nga youth-led enterprises sa Samar ang gintagan san oportunidad nga maipakilala ngan maibaligya anira mga produkto pinaagi san Yes Startup Camp 2026 sa Samar Foods Park sa Catbalogan City. Ang aktibidad kabahin san 2026 Tandaya Festival Celebration nga magpapadayon tubtob Agosto 11. Lakip sa mga produkto nga tampok sa camp ang pagkaon, bado, handicrafts, beauty products, libro ngan iba pa nga produkto nga ginhimo ngan igin babaligya san mga kabatan-unan nga negosyante. Sumala san gobyerno probensyal tumong san programa nga hatagan ang kabataan san mas haluag nga market exposure ngan oportunidad basi mapauswag an era mga negosyo. Sigon kan Provincial Youth Development Officer John Lee Escala, usa sa mga prioridad san provincial government ang economic empowerment san mga kabatan-unan. Ginpangunahan ang aktibidad san gobyerno probensyal san Samar, pinaagi san Provincial Investment and Trade Promotions Office, kaupod ang iba pang partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 42 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas.
Kadugaan nga sumat, SU nursing students, SU staff, barangay officials, BHWs, igimpalarumhin na basic life support ug standard of first aid training. Ang detalye matikang kanatisok aberia. Radyo Pilipinas. Report. 63 nga mga individual na kinukumpone rin fourth-year nursing students ug staff ang Eastern Samar State University, barangay officials ug barangay health workers di nga northern barangay sa siyudad ng Borongan in malampuson nga nagtapos ang 5 ka adlaw nga basic life support BLS ug standard first aid SFA training ag indubarang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development at kolaborasyon ng lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan, ipinagyan City Disaster Risk Reduction and Management Office CDMO ag himbuhat iso main campus sa barangay May Pangdan ng siyudad ng Agosto 3 nga 7. Nasabi nga partisipantes iniging pailarom in interactive lectures, demonstration, practical exercises bahinan basic life support, standard first aid ug emergency response procedures agud mapakasag adton ira kapasog abilidad nga magkamay-ad hanging kikinahanglan ug gawi apag respondehin anuman nga emerhensiya medikal ha ira komunidad nga makakabulig nga pagsalba barit kinabuhi samtang ginihulat ang pag-abot ng kaangayan o mas advanced nga bulig medikal. Pwede mga hands-on learning og skills again paangbit ng mga trainer han CDMO og State Health Office adton bandaging techniques, planting techniques, techniques sa pagtransport ng pasyente, cardiopulmonary resuscitation, automated external defibrillator, rescue breathing ug foreign body airway obstruction management. Para sa Bagong Pilipinas, Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at isok ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, usa ka balawdon ang ipasaka karon ni Congressman Kukuyap dito sa Kongreso nga wala nay income tax kun wala nay buhisan ang mga mukita og 500,000 kun 500,000 pesos kada tuig. 500,000 pesos paubos. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Report. Usa ka balawdnon nga gipasaka karon ni Congressman Kukuyap sa Kongreso ang Expanded Individual Income Tax Exemption Act. Usa kini ka balawdnon nga nagtumong sa pagpataas sa tax exempt income gikan sa 250,000 pesos ngadto sa 500,000 pesos kada tuig. Kung maprobahan ang mga individual nga adunay taxable income nga dili molapas sa 500,000 pesos, dili na bubayad og income tax. Apil usab niini ang mga qualified nga self-employed o professionals nga nag-avail of 8% income tax option. Sumala sa balaod, tumong niini nga maminusan ang malapas-anon nga mga magbubuhis tungod sa padadyon nga pagsaka sa presyo sa batakang panginahanglan sama sa pagkaon, plite, Pinoy-anan ug edukasyon. Ang maong balaod anaa karon sa proseso sa lehislatura ug nagkinahanglan kini og pag-aprobar sa Kongreso o sa Presidente aron mahimong tukmang balaod. Balita gikan sa buhatan ni Congressman Kukuya para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, PNP Baybay nagpahigayon og seminar para sa school security guards. Alang sa mga detalye atong makauban sa Ray Bael. Gipahigayon sa Baybay City Police Station ang Skill Enhancement Seminar nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idelio, Chief of Police sa Baybay alang sa mga school security guards ni atong Agosto 8, 2026 aron mapalig-on ang ilang kahibalo, kahanas o kaandam sa pagmintinar sa seguridad sa mga eskwelahan. Gitutukan sa maong seminar ang security awareness, access control, emergency response, hustong pagdumala sa security incidents, observation o reporting o koordinasyon tali sa security personnel, school administrators o kapulisan. Gipasiugdahan usab ang panag-uban sa PNP, mga eskwelahan, security personnel, magtutudlo, estudyante o komunidad aron malikhayan ang mga hulga ug masiguro ang kaluwasan sulod sa school premises. Pinaagi sa mga training gilauman nga mas mapalig-on ang kapasidad sa mga school security guards sa pagmentonar sa kahapsay, pag-ila sa posibleng risgo o gustong pagresponde sa mga insidente sulod og palibot sa mga eskwelahan. Gikan sa VSU DYDC FM, Ray Bael, student intern. Good morning. Dagang salamat, Ray Bael. Good morning,
Eastern Visayas. Para naman sa katapusan nga balita, matikang sa PIA Biliran, DOST nag-turn over sa LGU Naval og duol ang 2 million pesos nga pondo para sa Emerald Lagoon Project. Detalye sa report ni Sir Rodrigo Victoria. Formal nang i-turnover sa Department of Science and Technology o DOST Biliran Provincial Science and Technology Office ang pinansyal nga tabang na kantidad og 1.8 milyon ka pesos alang sa proyekto nga Emerald Lagoon Advancing Sustainable Fisheries through STI-driven aquaculture systems. Gipaygayon sa local government unit of Nabal pinagi sa Municipal Agricultural Services Office o MASO ang ceremonial turnover of funds o project orientation uban sa mga benepisyaryo o stakeholders tumong sa proyekto nga mapalambo ang malungtarang aquaculture pinagi sa paggamit sa science, technology o innovation o STI aron mapauswag ang produksyon sa pangisdaan, makamugna og dugang panginabuhian ug mapalambo ang responsableng pagdumala sa mga kahingwaan sa pangisdaan sa lungsod sa Nabal. Atol sa orientation, gipati na usab ngadto sa mga benepisyaryo o stakeholders ang mga tumong sa proyekto, mga giya sa pagpatuman o magilauman nga resulta o deliverables. Gipahayag si LG Nabal ang dakong pagpasalamat sa DOST Biliran PSTO alang sa padayong pagtambayong ug suporta sa mga programa nga naghatag og siyensya ug teknolohiya isip pamaagi sa pagpalambo sa panginabuhian ug pagpaligon sa lokal nga komunidad. Pinagi sa mga inisyatibo, gilauman nga mas mapaligon ang sustainable aquaculture ug fisheries sector ug makatampo sa pagtukod ug mas ligon, malungtaron ug progresibong komunidad sa Nabal. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita matikang dede sa RP Calbayog, 65,000 tilapia fingerlings gindistribuer sa 24 nga para pangisda sa Calbayog. Detalye pamatian naton sa balita ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Gindistribuer sa Calbayog City Agriculture Office ang 65,000 tilapia fingerlings sa 24 nga lokal nga fisher folk fish pond operators como suporta sa nara fish pond operations ug panginabuhian katuyuanan sa dispersal nga mapahataas sa produksyon sa isda, mapakusog ang aquaculture sector ug makahatag dugang nga oportunidad sa mga mangisda sa syudad. Ginbuhat ang aktibidad kasugbong ang BIFAR Region 8 ug Office of the Provincial Fisheries sa Provincial Government of Samar. Parte ini san padayon nga programa san gobyerno lokal ug mga partner agencies para maiduso ang produktibo ug sustainable nga pangisdaan samtang ginpapakusog ang panginabuhian san mga lokal nga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Dabo nga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Kaduguan nga sumat na ikayhan DOIES sa pagbag-ohan ng ngaranhan Summer National Pilot Opportunity School of Agriculture or SNPOSA nga nandako nga benepisyo hinihasan Policarpo gintugutan han kamera. Ang detalye matikang kanat Daisy Lolo sa Belizar. Radyo Pilipinas Report. Gintugutan nahan Kamara de Representante sa ikatulungan katapusan nga pagbasan House Bill No. 9565 nga nagtutuyo nga balyuan ang ngaran han Samar National Pilot Opportunity School of Agriculture kun SNPOSA nga to San Policarpo National High School of Agriculture. Usa nga legal nga pagkarawat nga magtatarahin mas dako nga pondo, mas makabago nga pasilidad ngan masiluag nga oportunidad para han mga estudyante. Ano sabi nga balaod nun in principal nga ginsurat ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzalez, kaupo ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan como co-author. Sumalakan Gonzalez adtong pagbaguhan ngaran in simbolo hindako nga transisyon ngan pag-uswagan ni eskwelahan. Tika nga pagiging simple nga opportunity school nga to pagiging bugos ngan official nga national high school. Upod nga benepisyo hini ang maton masaluag nga curriculum karoy agsidngon bisan kung magpabilin nga nakatutok ang edukasyon ha agrikultura
infrastruktura, maopreseryanan eskwelahanin mas haluag nga academic tracks ng TVL. Agud mas maging andam ang mga kabataan para hakulihiyo o pan-gobyerno nga trabaho. Ikaduha, mas dako nga pondo ang pasilidad kay kumo opisyal na nga National High School, mas masayon na para ang institusyon atong pag-arin dako nga pondo tika nga General Appropriations Act para hin mga bago nga classroom, moderno nga kagamitan pa ni eskwela ng teknolohiya hapag uma. Ikatulo, sigurado nga item ngan karera para aton mamagturot do kay magpapabilin nga bugos ngan protektadon nga tanan nga asset, record ngan plantilla possessions para aton mapresente nga personahe ngan magturot do samtang nagaabrihin oportunidad para hamasdamo ngan bago nga teaching position sa bungto. Ikaupat, mas makikilala na habugos nga nasod ang ngaran han bungto han San Policarpo kumo sa nga bungto nga naatubang iton dagat Pasipiko nga sentrohan accessible ngan moderno nga edukasyon. Gintutuyo natin nga kada estudyante nga maeskwelahan sa nga institusyon nga angaran intinuod nga nagpapakitan ira misyon nga dako nga prioridad. Importante nga pitad para kilalaan ang panlimbasog nga aton komunidad para hin mas maupay nga kabubuwasan han aton mga kabataan, dugang ni Gonzales. Pinaagi ni nga balaod noon waray maapektuhan nga obligasyon ang eskwelahan, kundi mas pupunaan pa aton suportahan gobyerno para padayon nga pag-uswag han San Policarpo National High School of Agriculture. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Nawang salamat Ate Daisy, hadon Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa Southern Leyte, kapin 36,000 ka mga bata sa Southern Leyte target mabakunahan sa measles rubella supplemental immunization activity 2026. Ana report ni Javic Epes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, no, Jeff. Moabot sa kapin 36,000 ka mga bata sa Lawigan sa Southern Leyte ang target nga mabakunahan sa measles rubella supplemental immunization activity kun MRSEA 2026 na opisyal nga magasugod karong adlaw Agosto 10. Base sa datos sa Department of Health o Provincial Health Service Office sa Southern Leyte, adunay kinatibuk ang target nga 36,404 ka mga bata nga mabakunahan. Lakip nini ang 4,478 ka mga bata nga nagaedad 6 months hangtod 12 months, 7,206 ka mga bata nga nagaedad 13 months hangtod 23 months o 24,725 ka mga bata nga nagaedad 24 months hangtod 59 months. Matod pa sa Department of Health o Provincial Health Office sa Southern Leyte, tubong sa nasoy nga kampanya nga mapanalitan ang mga kabataan batok sa measles o rubella pinagi sa tukmang pagbakuna. Samtalang ginawat ang Department of Health o Provincial Health Services Office nga suportahan sa mga ginikanan ang MRSEA 2026 pinagi sa pagbakuna sa ilang mga anak aron mapalig-on o ang panalipod batok sa mga sakit nga malikayan pinagi sa nasoy nga mga bakuna. Balita gikan sa Provincial Health Services Office sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Jevic Epis sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga senior citizen kinarawat pensyon sa Calbayog City. Detalye sa report ni JM Sumino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kinarawat sa social pension ng mga senior citizens sa Calbayog City nga kaparte sa second quarter local pension payout nga ginbuhat sa Agosto 8 tuig 2026 sa Calbayog City Sports Center sa Calbayog City. Ang payout ginpangunahan sa Calbayog City Social Welfare Development Office Senior Citizen Welfare Program Unit nga ginpapamunuan sa niralabaw nga si Amalia Serrano nga na mga staff sa opisina. Kasubungan Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA nga pinamumunuan naman sa niralabaw nga si Amelia Cabral, kaupulot ang City Treasurer's Office, City Health Office, Community Program Coordinators ng mga barangay officials. Ginsiguro naman ni Calbayog City Mayor Raymond Munmun Uy nga piyon ligtas nga may dungugan aktibidad nga amo ang ginpapadayon nga batasan sa syudad nga mayda paningkamot panginlabot nga pagpanginano san kaupayan sa mga maedad na o mga senior citizen sa syudad san Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Damo nga salamat Sir JM Sumino sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Og mao kato ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ng atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Og sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glodic kayon daw akong kauban si Ray Bael ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras sa istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so balik kita sa RP Boronga na tidayan. Ayan, mga salamat Ate Suset. Sugod mo natin mga news contributors, yun ang adlaw. Ate Pen Bumida, Ate Sol Cabrian, Ate Daisy Lolos sa Belizar. Ang ngaran nito nabugos nga person, DYS, Salmon Station Manager Ate Ruth Abunda, Chief Texer Joy Policarpio, Amadid Minster Buboy nga nanakod ang partner, Dida Master Control, Engineer Mark, Ate Dian Camplon, at ito nakabakyang kapagpatin mga sumat, particular naman at ikang didihito na probinsya, Eastern Samar. Dinila ating taramdan sangkay. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og diri sa ato mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas sa Sogod, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras ning adlaw nga Lunes, pitsa 10 ning buwan sa Agosto tuig 2026, paspas kaadyo ang pagligid sa panahon, no? Atong partner diri sa Master Control si Noel Palugod, sa support sa admin staff Miss Rosemary Mikate, John Amora ug Igor Paul. Atong mga frontliners karong buntaga, Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuyen ug Chevik Epes. Kini gihapon yung higalag-alagad sa kahanginan Gemma Distriza, magpasalamat sa itong panag-uban din sa itong Monday edition sa itong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga na ito oras, 59 minutos sa naglabay sa alas 8. Isingit lang natin ang katapusan nga balita dede sa RP Calbayog. Calbayog District Hospital, ginpakusog ang serbisyo medikal, pinaagi san pag-abre san bag-o nga health facilities. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Ginabrihan sa Calbayog District Hospital ang bag-o nga laboratory, blood collecting unit ug outpatient department building como parte sa pagpakusog sa healthcare services sa syudad. Ginbuhat ang blessing ug opening ceremony nga nagmarka sa panibago nga pitad sa ospital para mapahalawig ug mapauswag ang serbisyo medikal para sa mga residente sa Calbayog ug mga hirigpid nga lugar. Pinaagi sa bag-o nga laboratory ug blood collecting unit ginlalauman nga mas mapapadali ang access sa mga pasyente sa importante nga diagnostic ng blood-related services. Samtang maghahatag naman ang bag-o nga OPD building sa mas tuhay ug mas angayan nga espasyo para sa outpatient consultations ug iba pa nga serbisyo panlawas. Katuyuanan sa mga bag-o nga pasilidad nga mapakusog ang kapasidad sa ospital, mapaupay ang serbisyo ug maiharani ang mas accessible ug dekalidad nga healthcare sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Nga nobeno, nga din naton humanon ang aton Monday edition sa naton programa. Damo nga salamat sa aton mga nakaupod, Ate Dayan, Ate Gemma, Sir Gloding, and Sir Rodrigo Victoria. Nga damo gihapon nga salamat sa ako nakaupod nga news contributors dede sa RP Calbayog. Damo nga salamat kanda JM Sumino nga Charmaine Perito Balvez. Og syempre, damo gihapon nga salamat sa aton nakaupod sa Master Control. Damo nga salamat kan Raizano Barandino, ngan kan Joaquin James Macasling. Ngan syempre, damo nga salamat sa nga tanan nga namati og naghiling sa aton programa yan na nga adlaw sa Lunes. Aton oras, 1 ka minuto ang naglabay sa alas 9 sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navelon. Ako otro ini si Suzette Pretencio, ana nagbala yan ang Lunes nga desyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast.